Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel mga Kadabarkads. At for tonight or for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol syempre sa non-time show na sinusuportahan natin. Walang iba kundi ang Itbulaga and syempre ang mga Dabarkads. So una, Battle of the Non-Time Big Prizes as of Monday, which is kanina, October 14 yan, 2024. Itbulaga versus It's Showtime. So ang Itbulaga po ay naglabas ng 198,000 pesos, samantalang ang It's Showtime ay 50,000 pesos. Samantalang meron po ditong post si Solid TVJ Defender and Legit Dabarkads Fighter Authority tungkol ito sa Kapuso. Sabi niya dito, ang BO talaga ng GMA Integrated Fake News, pati Christmas countdown naman, hindi alam bilangin daw. Kasi 74 years pa daw bago mag-Christmas, malamang kapag sumapit na ang misang Kapaskuhan after 74 years, na paghihintay ay malamang yung ibang tao umabot sa 100 years old ang edad. Yung ibang tao ay namayapa na. Yung ibang young artist na buhay pa ay sobrang tanda na at puti na ang kanilang buhok. Shoutout po sa GMA Integrated Fake News. Nakakahiya kayo at mahiya naman kayo sa aming mga TBG Defender na araw-araw kaming naglalabas ng aming Christmas countdown at tinatama namin. Hindi kagaya nyo dyan sa GMA Network na yung paglabasan ninyo ng Christmas countdown na, ayan, di ko na lang babasahin, ano. So, ito po yung sinasabi niya. Mga kapuso, 74 na taon na lang, Pasko na. Medyo nakakashock nga naman po yung post na to ng GMA News na 74 taon pa bago magpasko. Baka ang ibig niya sabihin dito ay 74 tulog na lang, Pasko na po. So minsan, madalas pala no, napapansin ko talaga sa mga account po, yung mga nagpo-post, yung mga admin ng GMA News, nagkakamali sila madalas. No? So, siguro yun yung mga admin ng naturang mga page. Samantalang nangangamoy agawan po ng titulo versus TV5 and GMA Network. Ano po ang titulo na pinag-aagawan nila ngayon? So, eto nga po at may post si Trending Central. Sabi niya dito, titulong quiz mo sa parehong gamit ng TikTok Lock at ng TV5. Yung programa po ni OG Diaz na kung saan ay magsisimula pa lang. Sabi nga dito, trending sa social media, ang pagkakaparehong titulo na gamit ng TV5 at ng pre-noon time show ng GMA Network na TikTok Lock. Maraming trending netizen natin ang nakapansin nito at di makapaniwala sa kanilang nalaman. Ayon sa Facebook page na Medyo Media, sisimulan na raw bukas, October 14, ang Quiz Mosa bilang isang segment ng Kapuso pre-noon time program na TikTok Lock. Habang isang bagong afternoon variety game show naman ang ilulunsad ng kapatid network na Quiz Mosa rin ang title, kung saan si Mama OG Diaz ang magiging host nito at uumpisahan naman ito sa October 21 alas 2:30 ng hapon. So pakatapos po ito ng Itbulaga at ayon sa post ng nasabing page, ang mechanics raw ng nasabing segment ay programa ay pagalingan sa pagsagot ng contestant ng Showbiz Trivia. Para magets ng ilan kung paano ito laruin, mayahalin tulad din ang Quiz Mosa sa mga dating segment at programa na may kaparehong format, gaya ng dating game show na Blind Item ng ABC5 ni John Lapus at ang dating segment ng Depunk Noon Time Show na Tropang LOL, Lunch Out Loud na Marites. Ayon pa sa ilang viewers at netizen, mas nauna daw mag-tease ng ang kapatid network sa bagong ilulunsad na game show bago pa maglabas ng bagong segment ang TikTok Lock na may same title. Ngayon ay abang-abang na lamang kung alin sa kanilang mga mauunang magpalit ng pangalan. Nagkataon lang ba kung ako, TV5, erehistro nyo na sa IPO-PHL ang trademark na yan? Anong masasabi nyo, mga ka-trending? So ang source,
Medyo Media plus Jeff Oligar TV. So kahit ako, kung ako ang tatanungin, mas nauna po talagang maglabas ng tungkol sa Quizmosa po ang TV5 at ang Kapatid Network. Nakapost na rin po yan sa iba't ibang mga page. No, kung i-review lang po nila, TV5 po ang nauna dito sa Quizmosa. So ang dapat magpalit, walang iba kundi po itong Kapuso Network. Palitan po nila yung pangalan ng segment nila kasi ito po ay katulad ng Quizmosa dito po sa TV5. Samantalang isang Itbulaga Queen naman po ang muling humihingi ng dasal sa ating mga Kadaver Cats dahil yung kanyang lola po ay na-stroke na po. So ito nga po at nag-post itong si Samantha Rascal sa aming broadcast sa channel na kung saan ay kasali po tayo. Sabi nga po dito ni Samantha Rascal, Mama Cory update, stroke po siya ngayon. Si Lord at Himala na lang po ang kakapitan namin. Malaking tulong po ang dasal ninyo sa lola ko po. God bless everyone. So ayan, muli na naman po siyang humihingi ng dasal, prayer para po kay Mama Cory. So isama natin siya sa prayers natin. Bago tayo matulog or pagkagising po natin mga Kadaver Cats, muli ko pong inilalapit sa inyo ang pag-recover nitong si Mama Cory, lola po ni Samantha Rascal. Sana po maging okay na yung kanyang pakiramdam and mawala na rin po yung stroke niya. Sana makarecover po siya, no? So please, paki-include lang po itong si Mama Cory or si Lola Cory po ni Samantha Rascal, mga Kadaver Cats. Napakalaking tulong po ng bawat prayers po ninyo. Isang himala po ang magagawa ng prayers ninyo, mga Kadaver Cats. So siguro ito po yung sinasabi ni Samantha Rascal na once na naoperahan po itong si mama lola niya po ay magkakaroon ng mga complications. Siguro ito po yun, ano. So ito na nga po, na-stroke siya and we're hoping na sana po ay maka-recover po agad siya sa kanyang pagkaka-stroke. Sana mild lang po yung stroke niya para mas mabilis po siyang maka-recover. So believe din po ako dito kay Samantha Rascal dahil kahit nasa television siya at ganito po yung kanyang pinagdadaanan, pinakikita niya pa din po na matatag po siya, na masaya siya sa harap ng camera para hindi po mahawa yung mga viewers sa kanyang pinagdadaanan. So positibo pa rin po si Samantha Rascal. Ayaw niya din pong mag-isip si mama lola niya na malungkot siya kasi madadamay din po or mahawa itong lola niya sa negativity na ipapakita niya po. Kaya kung inyong mapapansin, si Samantha Rascal, pag nagpe-perform po siya sa television, dyan sa Itbulaga sa Therapy, lagi po siyang masaya, energetic, ganado. Pero sa likod po nun, mga Kadaver Cats, napakalaki po ng problema niya. Meron po siyang mga pinagdadaanan na hindi niya na lang po pinapakita at nilalabas sa publiko. So, napaka-strong woman nitong si Samantha Rascal. So, saludo rin ako sa iyo, Samantha Rascal, dahil sa kabila ng iyong edad na napakabata, talagang napaka-positibo mo sa buhay kahit napakapait na ng mga nangyayari. So, hanggang dito na lamang po ang ating update at maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta dito po sa DIRS 2.0.